Tanggal sa pwesto si BP Sara. Mako-convict siya sa impeachment. Oo. At ito naman, pagka ibinoto mo, ay sigurado, mapapawalang sala siya. Kaya lang problema ganito dyan. Hindi nila ngayon magamit ang strategy na ito na iboto nyo ang mga senador ng bagong alyansa ng bagong Pilipinas para makonvict, matanggal sa pwesto si BP Inday. Hindi nila magamit. Bakit? Kasi ang taas ho ng approval rating. Eh di pagka sinabi mo, para sinabi mo ng ganun ba, matatanggal ba si BP pagka kayo ibinoto? Hindi namin kayo iboboto. Laking disgrasya kapag ka naging ganun ang takbuhan ng kanano. Yun ang problemang malaki nila. Kaya pati ang Pangulo, hindi ngayon makapag-endorse ng direktang, di ba? Ayan, si Manny Pacquiao, iboto nyo. Ito si Honasan, iboto nyo. Si Lacson, iboto nyo to. Parang halimbawa, gusto nyo bang makonvict ang pangalawang Pangulo? Iboto nyo. Number 1 sa balota. Di ba, number 2, number 3. Pagka sila pong 12 ibinoto ninyo, tanggal sa pwesto si BP Sara. Ako naman si BP Inday Sara. Ayaw nyo ba ako'y makonvict? At walang masama. Kasi alam naman natin na ang impeachment, aminin man po natin o hindi, political process po ito. Totoo. Hindi naman ang hinahanap dito ay, anong tawag doon? Yung merits of the case. Beyond reasonable doubt. Hindi po hinahanap yan, beyond reasonable doubt. Kasi pagtatanggal lang naman yan sa pwesto. Yes. At pagka yan natanggal sa pwesto, pwede mo yung kasuhan sa proper court gamit yung mga ebidensyang ibinato mo sa kanya. Ang halimbawa natin dyan, Justice Corona. Ayan. Guilty sa impeachment, natanggal siya. Kaya lang. Pero sa korte, napawalang bisa lahat ng reklamong isinampa laban sa kanya. Pinawalang sala siya. Yun. Wala ho siyang, sabihin, hindi napatunayan sa korte yung lahat ng mga paratang laban sa kanya. Kaya si Kong Paulo Ortega, hindi mo masisisi. Ngayon, kung sasabihin mo may paglabag sa proseso, aywan ko lamang kung ano ho yung paglabag na gagawin ni BP Inday kung siya man ay nanliligaw ng mga posibleng magiging senador sa 2025 sapagkat siyempre, political process po yan, kasi sa impeachment ang kailangan lang ata ilan ba? 18? One third ang pumabor, ma-impeach siya. Hindi lang yun. Sabihin na natin na nanalo lahat nung 12. Majority. Majority nung kakampi ng Vice President. Tama. Pwede ngang walang impeachment na mangyari. Isa pa yun. Diba? Tama. Kasi mag-uusap-usap sila. Anong judgment natin? Batay sa aning judgment. Yun bang reklamo ng 19th Congress ay tatanggapin natin sapagkat 20th Congress na tayo ngayon? Kikilalanin ba natin? Kikilalanin ba natin yan? Pagka nagdaasan sila, hindi na natin ito kikilalanin. Patay na yan. Ayun lang. Hindi mo yung pwede mo habulin sa Supreme Court. Kasi sasabihin ng Supreme Court, hindi, kanya-kanya tayong trabaho. Mutin academic. Wala naman, ang impeachment, hindi naman pinag-uusapan dito sa Supreme Court yan. Tama. Di ba? Yung proseso na yan, sa inyo yan. Kayo kung anong pinagtibay nyo dyan, kung anong tinalian nyo yan, talian nyo na rin. Ayun. Kaya again, hindi mo po masisisi ang pangalawang Pangulo. Lalo ngayon, kasi kung nasa bandang itaas na yung Bongo, Bato de la Rosa, di sabihin mo ng medyo safe na ng konti yun. Kailangan mo sa bandang baba na maragdagan pa. Yung sa 12 natira, hindi ka rin makakasiguro na boboto lahat ng pro-impeachment yun. Pagka nandyan yung makasama nilang... Diba? Sino dito ang... Kasi ang politika, may tinatawag na survival. Yes. At most of the politicians, yun ang priority na, survival. Kaya kahit sinong Pangulo, andun sila, kasunod, di ba? Lalo pa nga, yung 12 natitira, by 2028, ano yan, potential vice president tsaka presidente. Ayun pa. Diba? Yun pa. At ito dyan, dahil midterm na, di ba? Halimbawa, natapos na yung May 12 election. Diyan naman natin makikita kung meron pa bang power ang presidente. Di ba? Pero ako naman, Nelson, ituloy ko na yan. Ang sabi naman ni Auntie Claire, hindi naman hindi naman nagtatrabaho ang Pangulo kung ang magiging batayan lang naman natin ay resulta ng survey.
hindi naman anya ito beauty contest. Ano ha? Na ikaw ay pwedeng manalo, pero ito anya ay kay mababa, kay mataas ka, tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo. Tama naman. Oo. Wala namang, hindi naman mali yun. Oo. Kaya lang, ang sabi niya, may dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong. Yun. Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Kahapon po, na-play na natin ito. Pero dahil ito'y pag-uusapan natin, mas maganda pakinggan natin. Sige po. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." Yan ang problema kay Attorney Claire din. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun eh. Diba? Pero kung yun ay mataas. Pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Oo. Pagka-pabor sa inyo. Tama. Maganda yung 1,200 Pagka respondent. hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang yun po Kasi ang mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo, ma-firm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Yun lang di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach? Yun pa. Diba? Si BP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. 1,200 lang po ang sinurvey dito eh. Bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, diba? Anong tawag dun sa ganong tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. Masadoan niya kasing naapektuhan ang Pangulo ng mga fake news. Di bale sana kung tama At least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisiraan niya sa Pangulo, fake news, yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya sa social media ay napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya apektuhan niya ang trust sa approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Kasi na-overthrow kayo ng natatalo kayo ng peke. Ng social media, ng mga citizens Samantalang all of the resources ng gobyerno, meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, saan? Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang yan, kayo ay incompetent. Di ba sabi nga minsan talaga mahirap ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ayun sinasabi ko. Sana aminin nyo na lang. Ang problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo di ba? Pilit mong itutuwid ang
liko-liko, yung liko, Oho. gagawin, ang katwira mo, liko din eh. Oho. Paano mo matutuwid dyan? Kaya nga ang nagiging tampulo na lamang nila ngayon ng sisi, ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at saka ang trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro, gumawa naman kayo kontra fake news. Yan sinasabi natin. Diba? Oo, Oo. ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. Yun. Diba? Kung konting kibot ng isa, Gusto paupakan mo. gusto Konting nakikipag-away kibot isa, lagi. puro away. Oho. Anong nangyari sa tao? Ang tao kasi ayaw nung puro away. Oho. Diba? Tama. Dapat ipinakita nyo lang. Hindi, wag na ho natin pansin yan. Istorbo yan eh. Tama. Ito po ang ginagawa namin ngayon. Doon tayo sa factual. Ano? Ang tao naman, pagka nakita nila, ay tao nga naman, na-realize, ay oo nga, no? Tama Oo. naman pala eh. Kaya kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, Oho. tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Totoo. Diba? Malaking ano, no? Oo. Naging damage. pa Damage. Sa halip na mataas ang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, Oo. nahila pa niyang Nahila. pamabay, no? Kasi siyempre, magulo na nga ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil ano ba na aso yan? Ang tahol lang tahol. Yung literal na aso Oo, tinutukoy, oo, oo. literal, ha? Oo. Ang gagawin mo sa... magagalit ka nga dun sa kapitbahay Ay, oo naman, mo. oo Kahit naman. mabuting tao yon, Oho. apektado siya dahil dun sa maingay na aso, di ba? Ayun. Ho. So dapat patahimikin mo, gawin mong bantay, maging kapakipakinabang. Yung bait ng aso na ito, no? Ganun dapat. Hapon sa prusin pa yan. Oy, pa-picture nga ako dyan. Ganyan, di ba? Hindi kasi sila naniniwala dyan eh. Oh, yun na Lalo nga. sinabi natin na, ha? Yan, bakit ganyang asta? Hindi pa dapat ganyan. Oo. Pinangatwiranan pa nila na, hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Oo. Ano nangyari sa inyo ngayon? Yun. Hindi ba? Nasaan yung communications ninyo? Bakit ang namayani ay fake news, gaya na sinasabi ni Atty. Claire? Bakit kayo natatalo ng fake news? Oo, kasi nga, Ay, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa nasa inyo. iyo, lahat na nasa inyo TV, Oho. radyo, meron pa kayong online, ang dami yung pondo, At meron marami pa kayong din mga silang... vlogger. Ayun, oo. Oo.